Volby. Inabot lang po siya ng live report niya. To Congresswoman Migs, viral ngayon sa social media ang isang teacher na nag-live sa TikTok at nanermon ng mga estudyante. Para kay Congresswoman, na madalas din trending sa kanyang content sa TikTok at FB, ano dapat ang isaalang-alang sa paggamit ng social media lalo na kapag politician, teacher, or kilalang tao? Trending pa ba ako hanggang ngayon? Lahat po ata Mamaya, kami mamaya. trending, si Kongga rin ngayon. Trending 'to. Uh, I'd always say naman pagdating sa social media, you don't have to be an influencer. Kahit lahat tayo, 'di ba? You have to be a responsible poster. 'Di ba? 'Di ba, yung social media is a platform that you can use for the good or evil. It's either maninira ka ng tao or gagawin mong, 'di ba, pang clickbait or whatsoever. So hopefully, 'di ba, gamitin natin yung social media sa tamang paraan to, educate, to be a better person, to be a kinder person, at hindi yung mga paninira or fake news at lahat. So ito, kung ginamit niya pang sermon, as long as I guess hindi siya nagmumura or wala siyang violation sa community guidelines, right naman niya yon. But I hope, 'di ba, you use social media as an avenue to let others be educated and siguro be a better Filipino citizen kaysa manira-nira tayo, 'di ba? We all want peace, especially this Holy Week. Sana, 'di ba, peaceful tayong lahat at we go back to goodness na lang instead of hate, 'di ba? So, 'yun, siguro 'yun lang po. Ako, napanood ko kasi yung teacher na nag-viral sa social media. Kong Migs, malayong-malayo siya sa pagti-TikTok mo. Medyo napakasakit talaga nung sinabi nung teacher at hindi ko maintindihan ang context kung bakit siya napadpad sa social media. Para sa akin, napaka-sakit nung mga salita niya, pananalita niya, napaka-uncalled for bilang isang guro. Bilang isang guro, dapat nag-practice talaga siya ng self-control. Dapat huminga muna siya ng malalim kahit ano pa yung ginawa ng mga estudyante sa kanya bilang guro na ginagalang. Dapat hindi siya talaga nagwala. At binigyan naman siya sa pagkakaalam ko ng DepEd ng 3 araw para magpaliwanag. Siguro antayin na lang natin yung napakaganda niyang paliwanag. Kasi matindi talaga yung mga pinagsasasabi ng guro na nag-viral. At napakasakit ng mga salita niya. Tinawag pa niyang, wag na nating ulitin. Pero to the effect na sinabi niyang walang karapatan yung mga estudyante kasi mahihirap sila or something to that effect. Kaya nga siya yung nagtuturo para matuto yung mga bata. Paano pa sila matututo kung ganun yung klase ng pagtuturo? So, siguro antayin na lang talaga natin yung magiging sagot niya. Bigyan natin siya ng 3 days, sabi ng DepEd. Pero kahapon pa yon, so 2 days na lang. Antayin natin. Salamat. Okay. I saw the video, not fully, no? But looking from the balcony, this can also be an eye-opener. May mali ang teacher, yes. There is also the impact of social media, yes. But we also have to look at the bigger picture. Baka yung ating mga public school teachers ay meron ding pinagdaraanan and wala dun yung avenue na yung mga needs nila o yung mental problems Galing nila o sumagot. yung kanilang acceptance dun sa mga pinagagawa ng ibang estudyante. Because it's a very big institution. And there should be a command or a chain where they can vent out their problems. And syempre ngayon, maraming nagagalit sa kanya. At on one hand naman, hindi lang din natin alam, iilan sa ating public school teachers are feeling the same. Ano ba yung pinagmulan ng lahat ng mga ito? Where is she coming from? And nakakalabas ba sila ng boses within the Department of Education? Is somebody hearing them out? Is somebody hearing their problems
Or is somebody supporting them? Ano ba yung mga bagay-bagay? What should be the feedback mechanism between our teachers and their administration? This is a very important thing that should also be looked into. Because for all we know, baka mamaya sa loob-loob niya andun na yung galit, pero hindi siya makalapit sa principal, sa regional director, or baka nakalapit siya, may problema na, pero kino-contain kasi hindi nila maipalabas sa central office. So, and mind you, we need to look into this kasi baka mamaya it's not an isolated case. Nagkataon lang nalaman ng lahat kasi ni-live niya. Ni-live niya, di ba? Was it live Oo, or somebody yeah. took it? I'm not Live. sure. Ni-live niya, di ba? Yun ang pagkaintindi ko eh. So, hindi siya by accident eh. It's intentional. There's a deeper message behind that. It's venting out. Ando dun yung baka mamaya hindi na niya alam ano bang gagawin ko. Who can hear me out? Who can help me? Kasi minsan yung mga tao, they want it to be viral because they need the attention. Or they want it to be viral because nobody is paying attention to them. Or is this a support na kailangan? No. No, this is for the sake of the teacher kasi it's a very challenging environment. And then we go back. Marami tayong mga government employees na nasa baba, na ang dami nilang challenges, maraming nakakasuhan, wala namang pambayad ng abogado, maraming napagbibintangan, hindi sila maka-vent out. And that is where leadership comes into picture. And that is why this problem should be looked deeply by the Department of Education. Ano ba ang problema? Meron bang feedback mechanism? And mind you, we have also teachers na talagang may problema. I had an experience before na medyo nagkaroon ng problema, personal problem yung teacher. And pinagbubuntungan. Pinagdiskitahan. Yeah, pinagbubuntungan niya ng Nagtuntunan. kanyang hinanakit ay yung mga estudyante, pinapalo niya ng payong. But because she was not like that before, I decided to come in and look into the situation. And I realized she had personal problems na kailangan nating intindihin siya. But at the same time, the children cannot suffer. So the solution there was we requested her transfer to the regional office to do admin tasks. Para naman palitan muna siya as principal. And again, this speaks of a bigger situation, a wider situation na dapat talaga tingnan ng liderato ng DepEd. And solutions must be in place, no? Baka mamaya nasasakal siya doon, dito muna siya sa admin task, o yung namang support nando doon, o yung baka meron tayong mga teachers na nahihirapan mag-cope up kasi may mga challenges ang mundo eh. That's normal. It's not a perfect situation now. Where will we place them? What is the solution of DepEd on that matter? Bibigyan ba natin ng parang option to retire pero meron siyang hanap buhay na gagawin? Or ano ang magiging partnership nila with other institutions? That is where the management should come into play because at this point of time, nangangailangan ng nanay. No, nangangailangan ng nanay, both the students, the teachers, and the institution. Ito yung video, ito yung mas mahaba. Nakakalimutan nyo yung ano nyo boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala pa namang nararating sa buhay. Nagpigil pa siya ron kasi alam niya naka-live siya di ba? Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Alam, eto kung napansin nyo sana sa background noise pa lang, napakaingay nung klase. Okay? So, maingay. Tapos considering, gumagamit siya ng cellphone, and then eto, alam ko, meron tong part ng application is yung background noise suppressant. Katulad ng ginagamit ko ngayon, maingay itong gilid ko, may construction dito sa tabing bahay namin, pero hindi nyo naririnig. So, may ganon. Pero, pag naririnig yan, nakaka-capture yan sa isang device, ibig sabihin,
matindi po yung ingay sa paligid. Okay? So kaya rito nabanggit niya na ano nakakalimutan nyo yung boundary ninyo. So alam nyo na ang ibig sabihin doon. Yung respeto, di ba? Hindi kayo marunong rumispeto? Student po yung nasa harapan niya. Hindi po ito para sa content, palagay ko. Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Sa ugali nyong ganyan. So may problema siya sa ugali ng mga estudyante. Mga bastos nga. Yan. Di na nga kayo matalino eh. Sa mapa ng ugali. Diba? So hindi na nga kayo matalino sa mapa ng ugali nyo. So ano ba ginagawa ng mga estudyante na masama pa yung ugali? Diba? Yun yung tipong nagagalit ka na. Yung mga hindi ito yung mga hindi makuha sa tingin. Okay, tinititigan mo na, ako, lalo pang ginaganahan. Yeah, Bigo Live itong ginamit niya eh. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Ay, hindi to Bigo Live. TikTok po ito. Ayan, nasa may bandang ibaba, tapat ng estudyante. Nakalagay dyan TikTok. TikTok yung kanyang ginagamit. Wala kayong lugar sa mundo. Bumaba ka na doon! Tatawa ka pa? Di ba? Nagagalit na, may nagtatawa pang estudyante. Alam niyo kami nung araw, pag yung teacher namin pinalo ng pamatpat yung lamesa niya, wala nang maingay. Alam na namin yun. Lalo na pagka tumigin, ayaw namin ng teacher namin nagiging dragon. Sa totoo lang. Kasi talagang sobra na. Pero syempre, bilang mga bata, di ba? Ano yan, actually teacher naman namin. In my experience, matagal naman silang sumabog eh. Hindi naman sila agad nagwawala. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ayaw namin yung teacher namin maging dragon. Dahil pagka naging dragon, talagang magbubunga nga yan, magrarant. Nung araw nga lang, allowed silang mamalo ng kamay namin ng palad. Yun ang ginagawa noon. Pero hindi yun ang kinakatakutan namin. Ang kinatatakutan namin, maipatawag sa office. Tawag namin noon office. Maipatawag sa office ang tatay namin o kaya nanay namin. Dahil, Diyos ko po, lalo ang nanay ko, machine gun mamalo. Dahil nakakahiya na ipatawag ang magulang sa guidance. Pero ngayon, ewan ko lang. Grato. Galing squatter. Ayan kita niyo yung galaw ng mata niya. Dinadaan-daanan lang siya. Dinadaan-daanan lang siya ng estudyante niya. Nang mararating sa buhay. So yung hawak na papel niya, siguro meron silang quiz, di ba? So I assume na high school ang mga estudyanteng hawak nito. Yung, di ba, lengthwise, tapos yung 1/4 sheet of pad paper. Puti yung papel. So high school nito, tingin ko yung hawak niya. Diba? Nung araw, di ba, lumilipad noon ang eraser eh. Ano sabi ni Takero kanina? Noon napalo siya sa likod. Di ba? Tapos asan yung message na wala na. Pinalo siya sa likod, nasuntok pa. Pagkatapos noon, ang pinakamatindi daw doon nung nagsumbong siya sa nanay niya. Siya pa yung nakonyatan. Ganon din ho ko nun sa nanay ko. Ayaw ko yung ipapatawag yung magulang ko. Kasi talagang sobra na yon kapag ka ganon. Pero sa ngayon kasi, ako nakita ko rin kasi nagpupunta rin ako sa public school dahil taga-barangay ako. So napansin ko, at mga kapatid kong 3, sa public school po nag-aaral. Diyos ko, dapat kasagsagan ng klase, maririnig mo, akala mo
ano kung anong yung mayroong malakas na ingay sa isang building, tapos yung teacher akala ko wala. Aba, nandun lang din sa loob. Kaya lang yung teacher immune na sa ingay ng estudyante. Eh alam niyo ako napepeste. Minsan sabi ko doon sa isang teacher, "Ma'am, bakit hindi niyo hubungangaan yung mga 'yan?" Ang sagot sa akin, "Bawal." Pagalitan niyo lang, bawal. Hindi pwedeng makaranas ng tawag ito, hindi pwedeng yung parang matarayan ang mga estudyante. Eh di ibagsak niyo. Hindi rin kami pwedeng magbagsak basta't laging pumapasok. Yung lagi nang absent, kailangan pa nilang puntahan sa bahay para alamin, 'di ba? Tapos bibigyan pa nila ng special project. Kaya yung mga batugan laging nasa labas ng eskwelahan. Tapos ang gagawin ngayon, pupuntahan sa sa bahay, pagtatakpan pa ng magulang. Oh. Tapos syempre yung teacher, nag-board exam. Takot. 'Di ba hindi kasi pumasa ka ng board exam, teacher ka na, kailangan mo pang mag-earn ng points at yun ang mabigat. Oh. Ngayon, nagtuturo ka na yung mga estudyante, ganyan. Kaya naging katuwiran po ng mga teacher ngayon, okay, kami, tuloy ang sweldo namin. Kayo, kung gusto ninyong maging mga walang modo, maging bobo, bahala kayo, ipapasa ko kayo. Pero good luck na lang sa future nyo. 'Di ba? So nadi-defeat po yung tungkulin ng mga guro sa classroom bilang pangalawang magulang. 'Di ba? Bakit? Eh mismo sa bahay kasi rin eh. Oh, kukonsintihin ng magulang. Oh, kaya ang gusto rin ng mga magulang, konsintihin din yung mga magagaling nilang mga junakis pagdating diyan sa eskwelahan pag mga pasaway na. 'Di ba? Which is maling-mali. Mali na nga yung sistema natin dito. Ewan ko ba kung bakit pilit pinagpipilitan ng mga kasi mula nung maupo itong pumasok yung DepEd, ano, dati DEX yan eh, panahon ni Marcos. Magmula nun, nag-iba na. 'Di ba? Unti-unti na nangyari. Kailangan ilagay mo sa pedestal ang estudyante, tirikan mo ng kandila, alayan mo at awitan mo at bawal silang, 'di ba, ma-stress. Abay kulang na nga lang yung teacher bigyan pa ng sagot dun sa tanong. Eh di wag na kayong magpa-exam, wag na rin kayong magturo, 'di ba? Hindi pwedeng mahirapan ng estudyante. Naalala ko one time, sabi ni VP Sara diyan, ah, tawag dito yung late bloomer ang tawag niya. Dahil kung yung iba hindi pare-pareho yung level, iba naman 'yun. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito is, Madam, 'yun po ay disiplina rito. 'Di ba? Yung GMRC, hindi porket meron tayong batas tungkol sa GMRC, eh yung teacher nakatali pa rin yung mga kamay. Dapat yung teacher pwedeng magbagsak. Kahit yung magbagsak na lang eh. Ng estudyante kapag kapulpol, 'di ba? Kapag ka walang modo, ibagsak 'yan. Oh, ibagsak sa klase, ganun. Para yung estudyante ma-realize niya na para saan at nag-aaral ako, 'di ba? O para saan ito? Anong mapapala ko rito? Anong future ko? Kasi hindi pa nila nare-realize 'yan. Bata pa sila. Hindi pa nila nararanasan ang gumawa ng pera. Alam lang nila umorder pa ng mga pang-makeup, pang-inom, 'di ba? Kami dati pagka ganyan pumasok ka ng eskwelahan na amoy alak ka, patay ka talaga. Talagang dire-diretso ka dun sa guidance counselor. Kakausapin ka nun. Eh yung guidance counselor namin, hindi mo gugustuhin. Nung high school ako, hindi mo gugustuhin na pumunta dun dahil parang pusa yung boses. Talagang hindi ka aamu-amuin eh. Sermonan ka talaga na mas malala pa sa sermon ng nanay mo. Maiiyak ka na lang dahil marirealize mo nagkamali ka. Plus, maiiyak ka sa takot na meron ka ng final warning para ma-kick out. Eh ngayon, may kick out pa ba? Wala. 'Di ba? Kapag ka pasaway, putrakis baby. Hmm. 'Di ba? Pupuntahan pa ng teacher. Eh kung ibagsak nyo yan, hindi bale ng 20 anyos na grade 5 pa din. Oh, at least, 'di ba, hindi nakapagkalat ng lagim sa labas. 'Di ba? Marirealize niya yun na, shit, sinayang ko panahon ko. Titino yun. 'Di ba? At hindi na siya darating sa ganung edad. Maaga pa, magtitino na yan. Alam niyo kung bakit po kinakailangan ang pagdidisiplina na mahigpit? Ah,
Yan ay nasa Biblia yan eh, katulad ng pagpalo ng tama, 'di ba? Kasi habang bata pa tuturuan mo na sila na sumunod sa batas, 'di ba? Parang sinabi mo, "Ops, 3:00 ng hapon dapat nagpapahinga ka dito sa bahay. Matulog. Pag nakita kita na manood ng TV o mag-cellphone, makaka-tame ka ng palo." Pagka nilabag niya 'yun, tuparin mo. Parang ganito lang 'yan, 'pag lumaki 'yan, nakalagay, "No, jaywalking." Putragis, hindi lang jaywalking ang ginawa, 'di ba? Anong ginawa? Dinala yung motor, walang lisensya, walang helmet, walang kung anong dala. No, nag-ano, sigsag-sigsag, nagpakakamote sa kalye. Nakadisgrasya, sagutin ng magulang. Nadisgrasya yung bata, yung anak, 'di ba? Kapag ka nabuhay, naku, alagain. Kapag namatay, bigla ang gastos. 'Di ba? Eh kung nung bata pa, tinuro mo, oh, wag kang tatawid diyan. Ito ang mangyayari sa'yo. Paglaki mo, eto yan, bawal yan. Ngayon, pag tumawid ka diyan, babatukan kita. Totohanin mo. 'Di ba? Hindi mo naman papatayin eh. Kailangan maramdaman nila na may mga consequences ang lahat ng paglabag. Kaya nga unang-unang eskwelahan for discipline and learning ang bahay, ang magulang, ang unang mga guro na magtuturo. Hindi yung ngayon kasi po, masakit mang sabihin pero totoo, marami hong magulang sila pa yung dapat turuan din eh. 'Di ba bakit? Eh produkto ng bulok na sistema ng edukasyon natin. Eto si VP Sara, napakalaki ng kanyang trabahong gagampanan. Dapat nga, inasikaso niya na, nai-implement na yung K-12. Ano yung kulang? Para maging hireable yung mga estudyante. 'Di ba? Para, tawag dito, para hindi sila maging baliwala na lang pagka-graduate nila na mismo ang gobyerno hindi sila mai-hire kasi kulang sa kaalaman. Dapat mismo ang gobyerno mag-aagawan sa mga graduate ng K-12, i-hire nila. 'Di ba, hindi yung sila mismo ang tatanggi. Oh. Kasi nakita nila imbis na maging asset ito sa aming departamento, eh magiging ano lang 'to, pasakit. Oh. 'Di ba? Maraming dapat ang gawin si VP Sara at hindi niya dapat ibuhos ang panahon niya sa mga walang kwentang bagay gaya ng pagtatanggol doon sa isang tao na inaakusahan. 'Di ba, ng, ng, child traffic yung, human trafficking, inaakusahan ng panggagahasa, 'di ba? Kahit kaibigan, okay lang na magpakita ng, patago, discreet, hindi yung kulang na lang, eh, lahat ng fans mo, eh, ayain mong sumuporta na rin dun, 'di ba? Mali yung gano'n, eh. Ay naku. Kaya ako, kapag kami mga ganito ng mga teacher, iniintindi ko bakit ito nagalit. Dahil hindi ho basta-basta. Ang mga teachers na 'to, nag-aral po 'yan, kabilang sa pinag-aralan nila yung parang part ng psychology, papaano nilang kontrolin yung sarili nila. Kaya lang lahat ay may hangganan. Lahat, eh, kumbaga nauubusan ng mitya habang nagliliyab yung kabilang dulo, 'di ba? Kaya pagdating na sa hangganan, sasabog ito lalo Diyos ko po yung mga estudyante, galit na yung teacher. Makikita mo, eh, dinadaan-daanan pa siya, 'di ba? Yung kanyang, mata talagang, ano, eh, may dumaan sa harapan niya sinusundan niya talaga ng tingin, eh. Hmm, 'di ba? Oh, "Bumaba ka na do'n," sabi niya diyan. Oh, isa ka pa. Grato. Galing squatter. Ayan, oh, may dumadaan pa. Oh, 'di ba? Nagagalit na kami no'n, nakapirmi na kami. Nakapirmi na kami 'pag bumulyaw lang ang teacher namin. Naalala ko pa sinasabi ng teacher ko, "Kung araw-araw ako magagalit sa inyo, mamamatay ako." Dahil tuwing magagalit ako, nauubos sa akin ay isang tasang dugo. Isang tasang dugo, iniisip ko no'n, kawawa naman ang teacher ko. Pagka ganito kaming makulit o ganito kaming magulo. Tapos may tagalista kami ng cleaner. Ay, cleaner ng, tagalista kami ng noisy. And apparently, lagi ako nakalista do'n. No, buti na lang, eh, magkano lang ang baon ko. Pero lagi ako nalilista. Pero pagdating ng teacher ko, tahimik kami, 'di ba? Hmm.
Sabi natin, Gemma, pasalamat na lang ako at mabuti naman ang mga apo ko masunurin sa mga matatanda na uwi sa tama sa oras. O, di ba? Salamat pagka ganyan ang mga bata. Hmm. Yan, oh. Mabait yung teacher. Kami dati binato ng libro. Eh kami nga, nabato rin kami ng libro. Napalo kami ng yung yung ruler sa kamay. Ba't hindi kami mapapalo nun? Eh, nagsuntukan kami sa classroom eh. O, ano yung pinanuntok namin? Eh kamay, eh di pinagpapalo yung kamay namin. Naglaro kami ng yung wallpaper, tinuklap namin. Anong ginawa namin? Ang ginawa sa amin, pinagpapalo yung kamay namin, pinaglinis, at pinagpintura. Oh, pumangit yung room eh. Diba? Dapat ganun. For every consequences, for every violation ng estudyante, dapat paharap sa kanila yung mga consequences, parusahan sila. Hindi naman sila mamamatay doon. At doon sa mga magulang na sobrang sensitive, sobrang pagmamahal sa anak, naku po, may paalala dyan. Si Florante at Laura. Di ba? May paalala dyan eh. Oo. Okay? Sabi nga wag raw palakihin sa sa ba yun yung nakalimutan ko na eksaktong nun nung tula na yun eh. Pero may paalala diyan. Yung ano ba yun? Pag-ibig ang aking nakilala. 'Di ba yung gano'n? Oo. Okay siya. Sige ho, buyers muna tayo at mag-dinner muna, dinner, lunch muna tayo. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos.